Yes, totoo po yun, no? Dahil yung busy tayo sa ating paghahanda doon sa ating petition for certiorari and prohibition sa Supreme Court. Kaya pinatay ko na dahil hindi kami mag-concentrate. Okay. Ang daming tawag. Reaction, yung TRO po ninyo hindi napagbigyan. Hindi naman pinagbigyan yung urgent na issuance of TRO, pero pinapa-explain man kami. So meron pang hearing yan. Baka hoping pa rin tayo na kakatigan tayo ng Supreme Court. Nakalagay lang doon hindi ma-actionan agad. Dahil hindi makita yung urgency. So, pero ito para kay Pangulong Duterte. Yung sa inyo po, nag-file kayo ng hiwalay pa ba? Hiwalay po yun. Pero sabi ko lang yung petition niya, lawyers niya sa lawyers po. Sir. Okay. Pero yung sa petition mo po, para pigilan din yung pag-aresto po sa inyo ng ICC. Senator? Mukhang mahina yung signal. Nasa Maynila na kaya siya? Baka nandun pa rin siya sa Bulubundukin. Tinanong ko siya kanina nandiyan na? Nandito siya. Nandito na siya. Tatawagan natin muli. Ang parating kalaban natin dito yung signal. Mga telco na naman natin. Baka pwede bang ikasuhan ng telco sa ICC? Oo nga nawawala yung momentum. Yung tuloy-tuloy natin sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Pero at least ito nga, mahalaga kasing marinig sila nalaman natin, 'di ba? Kasi kahapon pa hinahanap, no, nung gabi pa nga lang 'di ba? Okay, ito na sagutin natin. Sabi ni 0657, pwede raw bang mag-bail si dating Pangulong Duterte? Ayon kay Attorney Conti at Attorney Butuyan, merong karapatan ang tawag interim release. Pero wala yung mga presyo-presyo gaya sa korte natin. Right. Iba raw yung ICC. So, pwede siyang bigyan ng interim release. Okay na. Senador, good morning. Good morning. Ayan. Okay. Yes. Ayan. So, kanina na babanggit natin, di ba, na kayo ay nag-file ng certiorari o petition. Ano naman para sa inyo ito? Anong ibig sabihin para dun sa mga nakikinig para sa atin? Para mapigilan ba yung pag-aresto mo rin, Senador? Yes, para mapigilan yung pag-aresto natin at yung pagdala sa atin doon sa ICC. Pero akala ko willing na kayong samahan si Presidente doon. Oo, kapag may warrant na at i-arestuhin tayo, first of course, i-avail ko muna yung protection ng Senado because Congress is still in session up to now. So, i-avail ko muna. Then up to what extent yung may bigay sa akin na liderato ng Senado, then after that, sasama na tayo doon sa ICC. Senator, paano nyo pinaghahandaan? Kasi ito yung pagbanggit po ng pangalan sa inyo, yun ang nabanggit sa atin na susunod talaga kayo, nasa listahan kayo. Bilang chief ng PNP, implementor nung Oplan Tokhang. Nung war on drugs. So, paano nyo pinaghahandaan? Mentally, emotionally, sabihin na natin spiritually, physically pati. Paano ho? Kunin, prepared man tayo, no? Whatever happens, I've been trained for that to adapt to any situation. So, handa na po tayo. Basta ang importante pagdating doon sa ICC, pag-trial, kaya ko depisan sarili ko kung just in case hindi man kayang ng abogado ko kung alam mo, sabi nga niyo, kailangan ng abogado na accredited by ICC. Opo. Ewan ko kung sino bang Pilipino na lawyer na accredited doon sa ICC. Hindi ko pa alam. May 5 kaming nabanggit. Ano mga pangalan nun na ilan? Ito, si Attorney Harry Roque, Attorney Gilbert Andres, Attorney Nash Marhum Salik at Attorney Charles Chua. Inalis ko na po si Attorney Joel Butuyan kasi isa siya sa naghain ng kaso laban po kay Pangulong Duterte sa ICC. I hope we can avail of the services of those remaining 4 na binanggit mo. Opo. Sana kung hindi labag sa kalooban nila na dumipinsa sa atin, sana. Opo. Pero kung wala, I think hindi ako lawyer. I can defend myself kung kinakailangan. Okay. Basta ang depensa ko lang is yung honesty at saka yung truth na alam ko. Okay. Senador,
Senador, nasaksihan nyo yung proseso ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Magiging ganun ba yung masasaksan din natin sa inyo o maiiba po, Senador? Susuko na ba lang kayo na kusa? It doesn't mean, no, Egan, na kung ako'y magiging submissive sa kanila, it doesn't mean na nirecognize ko yung legality at validity ng kanilang mga actions Oo. na gagawin. Basta ako, I want peace for my family. Ayaw kung pati sila ay magagambala. Baka aabot na naman doon ng pulis at maghahanap ng heartbeat doon sa foundation ng aking bahay. Ayaw ko mangyari yun at na mahaharas yung pamilya ko. Then I will give in myself to them peacefully. Hindi nila ko kailangan pang haharasin. Okay. Magkukooperate ako sa kanila. Okay. At yan naman ay mga pulis naman yan at kilala naman nila ako. Dati akong si PNP at hindi naman siguro ako bababuyin siguro. Opo. Pero paano ito tinitake ng family nyo, Senador? Ano bang, baka may napag-usapan na pwede nyong ma-share sa amin? When I told my wife and my children na I will give in peacefully kung mayroon ng warrant at ako'y arestuhin, umiyak yung aking mga anak. Sabi ko si Dela, inasahan yan. At yung asawa ko rin ay, sabi niya, respeto ko yung decision mo. Whatever decision na gagawin mo, suportado ka namin. Sabi ng asawa ko. So my decision is, ganit yun. Yun nga, after availing of the protection to be given to me by the Senate, then kung hanggang saan lang ako kayang depensahan, then I will surrender. Wala pong problema dyan. At sabi ko nga, it would be a great honor on my part na kung bibigyan ako ng chance doon o kung halimbawa papayag sila na isang kwarto lang kami ni Pangulong Duterte o kaya kahit magkatabing kwarto para naman maalalayan ko yun siya doon. Alam na matanda na yun eh. Okay. Senador, nung nakita mo yung kay dating Pangulong Duterte, lahat nagulat no? Hindi inaasa na aabot na sa ganun. Ikaw ba'y nagalit ka ba? Nalungkot ka ba? Or magkakahalo? Kasi may nabanggit kang, may pangako sa iyo si Pangulong Bongbong Marcos na hindi hahayaan ng International Criminal Court na gawin ito kay Pangulong Duterte. Ako'y talagang nalungkot ako, Igan. Ako'y nalulungkot not only for myself, not only for President Duterte, kundi nalulungkot ako for the whole Filipino people, for the whole Filipino nation, na tayo'y mayroong Pangulo na walang isang salita. I was expecting, if you are the chief executive, dapat panindigan mo yung iyong salita. Pero right now, we feel betrayed. We feel betrayed. Dahil ako mismo, personal na sinabi niya sa akin doon sa Malacanang na not even a hair mo ba to ay mahahawakan ng ICC and the President Duterte. Kasi kung papayagan ko yan sila na manghimasok dito sa atin, makialam, after you, after the Dutertes, after you, who's next? Baka kami na naman ang imbestigahan yan. So ako naniniwala na hindi talaga siya mag-cooperate. Pero yun nga, what happened right now is iba yung sinabi, iba yung ginawa. Kaya ako'y nalulungkot for the Filipino people for having a leader like him. Pero ang sabi nga naman ng Pangulo, para balansyado po, hindi sila nakipag-cooperate sa ICC, kundi sa Interpol. Dahil membro tayo ng Interpol at hindi natin pwedeng hindi sundin. We're obligated by law na sundin ng Interpol. Kundi, tell it to the Marines. Tell it to the Marines. Paano nila kung mapapaniwala yan? Meron nga tayong kasabihan na the water cannot rise above its source. Ano ang source ng authority ng Interpol? Yung ICC warrant. Ano nga ang business nila? Yung ICC warrant. O kung sabi ni Pangulong BBM na hindi niya nire-recognize yung ICC, hindi siya mag-cooperate sa ICC, bakit siya makipag-cooperate sa Interpol? Very lame excuse. Very lame excuse yan. Alam mo, hindi po, para hindi naman tayo mga grade 1 na bibigyan na ganyan explanation, no? Because out of cooperation to Interpol, hulihin namin si Pangulong Duterte kahit hindi namin recognize yung warrant of arrest issued by ICC. Ay,
Napaka-lame excuse. Pero sir, saan papasok yung interest naman ng mga biktima nito pong war on drugs? Kasi po, ang sinasabi nga nila parang buti nga daw kayo, nabibigyan kayo ng day in court para maibiglay yung inyong pong Due process. salaysay, mapagtanggol nyo yung sarili ninyo. Pero yung mga kamag-anak na namatay dahil po dito ay Kaulila, wala na eh. Di ba? Yung mga kamag-anak nilang napatay po dito sa war on drugs ay wala na. Saan ho papasok doon sa usapan yun yung dalawa kung nagkaroon man ho kayo ng usapan na wag makipag-cooperate para hindi kayo kumbaga masadlak doon sa pagkakaroon po ng ng due process naman na sinasabi nga. Kuni, lahat tayo naghahangad ng hustisya. Mhm. Hindi ako nagpupulis kung I am not after justice. Hindi ako nagpupulis kung ganoon man lang walang hustisya, hindi ko hinahabol ang hustisya. Lahat tayo naghahanap ng hustisya. Ang sabi ko nga, kung meron silang ebidensya dyan, laban sa amin, kung talagang kami target nila, mag-file sila ng kaso. Hindi naman nakapadlak yung ating mga korte sa Pilipinas. Open man lahat yan. O how many years na naging presidente si Bongbong Marcos? 3 years na. Until now, wala silang na-file na kaso laban sa amin ni Pangulong Duterte. Open man mga korte natin. May due process tayo. Bakit hindi sila magpa-file ng kaso? Dahil alam nila it will not stand in court kapag kami ang pinailan ng kaso. Gusto nila ICC dahil kasama na dyan yung propaganda purposes nila na gusto nilang i-bloat ng gusto out of proportion yung Philippine situation ko, no, according to ICC. Ay, kung meron kayong ako pa mismo, magpapile ako ng kaso. Sino bang gusto nyo pagkasuhan? Kung meron tayong ebidensya, kasuhan natin because nobody is above the law. Nobody is above the law. Meron tayong korte gumagana from MCTC to Supreme Court. Buhay lahat. Wala ako nakitang kahit isang korte natin na sarado. Mag-file kayo. Bakit ganun? Mukhang nakabigat ho yung sinasabing hindi tayo makikipag-cooperate sa Yun nga. ICC. Ang sabi- Piniliwanag ni Dean Ralph Sarmiento na yung kakasabi daw ng gobyerno natin na hindi tayo makikipag-cooperate, parang yun na yung senyalis Nagbukas na, ng pinto yun lalo. na mahina tayo at walang kayang walang magkaso mangyayari. kina Pangulong Duterte at sa iba pa. Depende yan sa pag-interpret mo, Iga, no? Kung ikaw ay galit sa Duterte, you can interpret it that way. Kapag ikaw naman ay nagpapasalamat sa war on drugs na ginawa ng Pangulong Duterte, you can interpret otherwise. Okay. So there are always two sides of the coin. Oo. Okay. Senador, salamat po. Thank at you po. inaasahan nyo ba magiging mabilis itong warrant of arrest nyo? Kasi sabi ni Senador Trillanes po kahapon sa amin, baka buwan pa intayin. Si Trillanes na nagkakalam kay meron mo siya contact mo sa ICC. Siya na lang tanungin nyo. Pero kayo din naulinigan nyo rin, di ba? Meron din kayong intel, sabi nyo nga na bago ho ma-serve itong warrant of arrest, nakuha nyo na rin ho yung information. Kaya kayo ho ang naatasan para mag-file ng TRO sa Korte Suprema. Tama ho? Yes, because merong people, hindi naman tayo, Opo. meron man din mga tao dyan sa gobyerno na nag-inform sa atin. Meron mga tao dyan na may malasakit pa rin sa atin. So, sinasabihan tayo sa I see. alam nila. Okay. Kaya nga, hindi na ako tumuloy doon sa Hong Kong, supposed to be. Kasama ako doon sa rally na ginawa doon dahil na PDP rally yon. Hindi na ako tumuloy dahil nga sabi ko I have to i-prepare ko yung ating petition dito sa Supreme Court. Okay. All right. Senador, Salamat po. ingat. Thank you. Salamat sa panahon binigay niyo at mapaliwanag yung panig ninyo. Salamat, Senator. Salamat, Egan at Connie. Good morning sa ating lahat. Senator Ronald Bato de la Rosa.